Kung alam lang sana niya, hindi siya pumayag sa labanang ito. Ngunit ngayon ay narito na ito, at wala ng paraan para umatras. Ang matagal ng inaasahang labanan ay malapit nang magsimula. Isang strike ang nagpasya na hindi na kailangan ng mga tusong galaw, ang lahat ay nakasalalay na sa kanyang mahabang espada. Handa na siyang itaya ang lahat ng kanyang kakayahan at sandata. Nakatayo sila sa gitna ng larangan ng labanan, magkaharap habang hawak ang kanilang mga espada. Bago magsimula, ipinahayag ng monghe ang kanyang pag-asa na parehong magbibigay ng maganda at patas na laban bilang mga pinuno ng kanilang mga pamilya, at pinaalalahanan sila na huwag masyadong lumampas, dahil ito ay isang sparring match lamang. Binanggit din niya na ang labanang ito ay labis na inaasahan sa Shaolin. Tinanong ni One Punch ang kanyang kalaban kung siya ba ay nakapagpahinga na bago ang laban. Yumuko si Dan bilang tanda ng respeto sa kanyang kalaban, at sinundan naman ito ni Kale, kahit na siya'y nakaramdam ng kakaibang gulat. Sinabi ni Dan na siya'y pinarangalan na magkaroon ng pagkakataong makipaglaban sa feudal lord ng Henan province ngayong araw. Noon ay palaging iniisip ni Kale na si Dan ay tumitingin ng mababa sa kanya, ngunit ngayon ay madali siyang kinilala ni Dan at binati bilang isang feudal lord. Hindi mo ari ni Kale kung ano ang trick ni Dan, at nagsisimula na siyang isipin na tinutukso lang siya ni Dan. Ngunit biglang napansin ni Kale ang isang taus-pusong ngiti sa mukha ni Dan, at napagtanto niya na ang laban ay hindi magiging kasing dali ng inaasahan niya. Nagpasya si Kale na sabihin sa kanyang kalaban na nais niyang makita ang potensyal ng malaking pamilya Mang, dahil noong nakaraan, hindi ito umabot sa kanyang inaasahan. Ngunit mukhang hindi napadala si Dan sa kanyang provokasyon. Sa wakas, dumating na ang oras upang magsimula ang laban. Itinaas ng dalawa ang kanilang mga espada at nagtama ang mga ito. Isang malakas na tunog ang bumalat sa paligid, at mga tilamsik ng apoy ang kumalat mula sa pagbangga ng kanilang mga espada. Nagdesisyon si Dan na lumayo at umatras, at si Kale naman ay kumpiyansang kaya niyang pabagsakin ang kalaban sa isang malakas na suntok. Iyon ang kanyang pinaniwalaan habang nagpapakawala ng malaking bahagi ng kanyang lakas. Sumugod siya sa kalaban habang sumisigaw at pinapagulong ang kanyang espada sa ere. Ipinorma lamang ni Dan ang kanyang espada upang harapin ang kanyang kalaban, handa sa isang kontra-atake. Halos hindi nakapagkurap si Kale nang si Dan ay nasa gilid na, handa sa pangalawang atake. Sinubukan muli ni Kale na umatake, ngunit nailagay ni Dan ang kanyang espada sa ilalim ng atake ni Kale. Napakalakas ng atake na halos mawala ng balanse si Dan, ngunit unti-unting lumakas ang asul na enerhiya sa paligid ni Dan. Muling pinaikot ni Kale ang kanyang espada, ngunit tila walang epekto ang kanyang mga pagsisikap. Nakita niyang nakatayo na ang kanyang kalaban ng ilang hakbang palayo, maliwanag na nagkamali siya sa pag-aakalang si Dan lang ang nahihirapan. Sa kabila nito, hindi niya maipagkakaila na napabuti ng husto ang mga galaw ng espada ni Dan. Hindi malaman ni Kale kung paano susunod na aatake, ngunit hindi siya magpapatalo. Nananatiling mataas ang kanyang fighting spirit. Ang mga manunood ay namangha, hindi nila inasahan na ipapakita ni Dan ang ganitong antas ng pakikipaglaban. Ang labanang ito ay lubos na naiiba sa nakaraang laban, at tinalikuran ang lahat ng mga inaasahan. Naunawaan na ng mga manunood na si Kale ay patuloy na umaatake ng walang saysay. Ang kanyang mga atake ay tila walang epekto, at walang kaibahan sa paraan ng kanyang pag-atake. Sa simula, inakala ng lahat na walang duda ang panalo ng pamilya Steele, ngunit sa katunayan, si Dan ay tila kalmado at mas relaxed pa habang lumalaban, kumpiyansa sa kanyang bawat galaw. Sa bawat suntok, lalo pang nawawala sa balanse si Kale. Ang mukha ni Kale ay lalong naging tensyonado, at dumating ang sandali na tumigil si Dan sa pagdepensa at nagdesisyon na ipakita ang kanyang pag-atake. Tumalon siya ng mataas sa ere, umikot, at mabilis na lumipad kasama ang kanyang espada diretso sa kalaban. Akala ni Kale na hindi inaasahan ang galaw na iyon, ngunit madali niyang naiwasan ito sa kaliwa. Naisip niya na ito na ang pagkakataon niya, kaya sinubukan niyang atakihin si Dan mula sa likuran. Ngunit hindi ito ganoon ka-simple. Habang umaatake mula sa likod, naharap si Kale sa isang bagay na hindi niya inaasahan. Nakatalikod kay Kale, biglang inilagay ni Dan ang kanyang espada sa ilalim ng strike ni Kale. Isang hakbang ang ginawa ni Dan pasulong, inaasahan kung saan manggagaling ang atake. Ang tusong galaw ni Dan ay nagbigay kalituhan kay Kale dahil tila hinulaan ni Dan ang bawat galaw niya. Parang naglalaro lang si Dan sa kanyang kalaban, ngunit ginawa niya ito ng napakaganda, na nagbibigay ng mga mabilisang atake.
Si Kale ay nawawalan na ng lakas, natanto niyang walang epekto ang kanyang mga atake. Alam niyang wala na siyang pag-asa, habang si Dan ay hindi man lang nag-effort sa pagbawi. Samantala, si Kale ay halos hindi makasabay sa mga suntok ni Dan. Kahit na matagal na ang laban, nanatiling kalmado ang paghinga ni Dan, tulad ng simula ng laban. Si Kale ay litong-lito, hindi alam kung ano na ang gagawin. Sa puntong yun, itinuro ni Dan ang kanyang espada diretso sa kalaban, nagpapahiwatig na gusto na niyang tapusin ang laban at tiyak ang kanyang tagumpay. Nagdesisyon si Kale na ibigay ang lahat, ngunit bigla siyang nakaramdam ng takot. Ang takot ay nagmula sa hindi kapani-paniwalang enerhiya na nagmumula kay Dan. Ang lakas ni Dan ay nagpatanto kay Kale na kailangan niyang tipunin ang lahat ng kanyang lakas. Isang mas matindi pang laban ang nagsimula, at parang nagkalasog-lasog ang arena dahil sa puwersang namamayani. Ang kanilang mga espada ay nagbanggaan ng may hindi maipaliwanag na lakas, at ang tunog ng kanilang mga pagbangga ay umabot ng malayo. Pati ang mga manunood ay nagtakip ng kanilang mga tenga dahil sa napakalakas na ingay. Ibinaba ni Dan ang kanyang espada sa espada ni Kale, na nagdulot ng napakalakas na puwersa. Halos hindi na matanggap ni Kale ang mga atake, pinapatibay ang kanyang espada para sa mga suntok ng kalaban. Siya ay isang mandirigmang hindi kailanman natalo, ngunit ang ekspresyon ng mukha ng kanyang kalaban ay nagpapahiwatig na iba ang magiging resulta ngayon. Ito ang unang pagkatalo ni Kale. Sa puntong yun, si Kale ay napuno ng takot, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng nalalapit na pagkatalo. Kahit parang imposible, batay sa takbo ng laban, hindi na maiiwasan ang pagkatalo. Nagdesisyon si Kale na ibuhos ang lahat ng natitirang lakas. Kitang-kita sa kanyang espada ang hindi kapani-paniwalang puwersa. Ang monghe na humahatol sa laban ay napansin ito at nauunawaan na ang ganitong puwersa ay maaaring magdulot ng pagsabog. Kahit si Master Morang ay hindi kayang tapatan ng ganoong lakas. Ang natitira na lang kay Dan ay umiwas. Si Mang, ang apo ng monghe, ay natigilan sa panunood ng laban, hindi makatingin sa ibang direksyon. Ngunit ang mukha ni Dan ay nagpapakita ng hindi matatawarang kumpiyansa. Ang kanyang asul na enerhiya ay nagmumula sa kanyang katawan, nagliliwanag sa lahat ng nakapaligid. Biglang may narinig na tunog na parang helikopter na pumailan lang sa ere nang lumipad ang espada ni Kale mula sa kanyang mga kamay. Bumagsak ang espada sa lupa na may malakas na tunog, at nagwakas ang laban. Sa sandaling yun, lumitaw ang mga ngiti sa mga mukha ng mga manonood. Inanunsyo ng monghe na si Dan Chun, ang unang espada ni Mang, ay nagtagumpay. Sumabog ang mga palakpakan at hiyawan mula sa mga tao. Ipinakita ni Dan ang kanyang respeto sa kalaban sa pamamagitan ng pagyuko at pagpapasalamat sa laban. Ngunit si Kale ay nagngangalit ang mga ngipin at hiniling na maghintay si Dan. Tinanong niya tungkol sa huling anyo, dahil hindi niya maintindihan kung paano ito posible, at hindi niya pa nakikita ang ganitong klaseng estilo sa labanan. Hindi siya makapaniwala na ito'y nangyari at hindi niya lubos maisip ang agwat ng kanilang mga kakayahan. Ipinaliwanag ni Dan na isa lamang yun sa mga teknik ng espada ng kanilang pamilyang minsang itinuring na walang kakayahan. Ngunit idinagdag niya na marahil sa pagkakataong ito, nakita na ng sword art ang liwanag ng araw. Nagbunyi ang mga manunood, binibigyan ng malakas na palakpakan si Dan Chung Murang, ang unang espada, bilang paggalang sa pinuno ng Hanan Province. Nakaupo sa arena, napagtanto ni One Punch ang disonansyang naramdaman niya kanina. Naintindihan niya kung bakit nagdepensa si Dan sa simula, at kung bakit siya nanalo sa laban na sigurado si Kale na siya ang magwawagi. Ang takot sa pagkatalo ay unti-unting sumiksik sa kanyang isipan. Napagtanto ni Kale na wala siyang pagkakataong manalo mula pa sa simula, dahil si Dan ay umabot na sa ganitong antas ng kakayahan sa kanyang pamamalagi mag-isa. Nalaman niya sa wakas na matagal na pala niyang minamaliit si Dan, na para bang nasa tuktok siya ng isang napakataas na bundok, hindi napapansin ang tunay na lakas ni Dan. Pagkatapos ng laban, nagkaroon ng tensyonadong pag-uusap sa tirahan ng pamilya Steele. Ipinaliwanag ng tagapayo kay Kale na sa kasalukuyan, ang lumalawak na impluwensya ng pamilya Murang ay nagdudulot ng pag-aalala. Dahil nagpatupad sila ng agresibong estratehiya, pareho sa loob at labas ng kanilang teritoryo. Maging ang mga kalapit na paaralan, kabilang ang Shaolin Temple, ay bantayang maigi ang kanilang mga kilos. Inis na inis si One Punch sa kung paano nagawa ni Dan na palakasin ng husto ang kanyang kakayahan. Hindi niya moari kung ano ang ginawa ni Dan,
ngunit sinabi ng tagapayo na huwag mag-alala at nangako na maghanda ng isang pangkalahatang estratehiya. Dagdag pa nito, kung hindi sila pagbibigyan ni Dan na ipaliwanag ang kanyang teknik, pipilitin nila ito. Tinanong ni Cale, ibig mo bang sabihin na pipilitin siya? Samantala, sa tirahan ng pamilya Murang, si Dan, ang kanyang apo, at ang CEO ay nasa loob ng silid-pulong. Inanunsyo ng direktor na may dumating na sulat mula sa probinsya. Gayunpaman, hindi sila makasigurado kung ang nagpadala ay mula talaga sa probinsya, dahil maaaring sinadya itong ipadala mula doon upang lituhin sila. Inutusan ni Dan ang tagapamahala na sabihan ng mga estudyante sa Beijing na magdoble ng pagsisikap. Samantala, iniisip ni Mei ang tungkol sa liham, dahil nabasa rin niya ito, ngunit hindi pa siya nagkakaroon ng kaliwanagan tulad ng kanyang lolo. Namangha siya kung gaano kalinaw at tumpak ang lahat ng nakasaad. Naniniwala siyang marahil ito'y dahil hindi pa niya naabot ang antas ng kanyang lolo. Bigla, may narinig silang boses mula sa labas ng pinto na tinatawag ang may-ari ng bahay. Nakatayo sa harap ng pinto ang mga kinatawan ng pamilya Steele, kasama ang kanilang pinuno at ilang miyembro ng pamilya. Sinabi ni One Strike na pinaghihinalaan nila ang pamilya Murang ng pandaraya sa laban. Hinihiling nila na lumabas si Dan at ipaliwanag ang lahat ng personal. Gayunpaman, kalmado lang si Dan. Nababahala ang kanyang apo para sa kanya, ngunit hindi siya natatakot. Ikinumpara ni Dan ang sitwasyon sa isang ibong naglaladlad ng kanyang mga pakpak na hindi natatakot sa unos na maaaring dumating. Napangiti ang kanyang apo sa halimbawa ni Dan. Samantala, tinanong ng siyentipiko ang tagapagbalita kung paano nagwakas ang labanan at kung nanalo ba ang unang espada. Masayang-masaya ang tagapagbalita at ibinahagi ng detalyado kung paano nangyari ang lahat. Idinagdag pa niya na sumigaw sa tuwa ang mga manunood nang makita ang tagumpay. Gayunpaman, inamin ng tagapagbalita na hindi siya personal na nakasaksi sa laban, kaya hindi niya masasabing detalyado ang mga pangyayari. Sinabi niya na kung may isang eksperto roon, tiyak na masasabi nito ang buong detalye. Ang balitang ito ng tagumpay ng unang espada ay nagdala ng ngiti sa mukha ni On, ngunit hindi pa dito nagtatapos ang kwento. Ang pamilyang Steele, na nawala ng kanilang posisyon, ay tiyak na hindi magpapabaya at nagbabalak ng paghihiganti. Dito nagsisimula ang mas interesanting bahagi, kung saan si Mi Morang mula sa pamilyang Morang ay gumanap ng mahalagang papel sa mga susunod na kaganapan. Gayunpaman, hiniling ni On na pag-usapan lamang si Dan, dahil gusto niyang patuloy na marinig ang tungkol sa tagumpay nito. Pagkalabas mula sa kwento, nakasalubong ni On si Eunuch Park, at magkasama silang nagpunta sa silid-aklatan. Naalala ni On na nais niyang itanong ang tungkol sa isa pang libro, ngunit pabirong sinabi ni Park na kamakailan lang niyang ibinigay kay On ang libro, at nagbiro pa tungkol sa mataas na labaydo ni On. Sa biro na ito, hiniling ni On na huwag na siyang biruin ng ganoon. Naitanong din ng eunuch kung kailangan pa ni On ng mga pilak na token, dahil mahal ang mga libro. Tiniyak ni On na sapat na ang mga ito para sa ngayon, at sinabi pang kumukuha siya ng mga libro mula sa mga bumibisita, kaya hindi kailangang mag-alala sa pera. Itinuturing ni Park na bahagi ng kanyang tungkulin ito, kaya hindi niya nakita ang pangangailangan para sa dagdag pang token. Narinig din ni Park na tumigil na si On sa pagpunta sa Imperial Guard Training Ground, kaya nagtanong kung bakit. Sa una, hindi alam ni On kung ano ang isasagot, ngunit ipinaliwanag niya na ang mga Vice Chancellor na naroon ay ayaw makita ang mga iskolar sa lugar ng pagsasanay. Naniniwala sila na ang mga iskolar ay dapat nakatuon lamang sa mga libro, hindi sa pagsasanay, at tinanggal siya roon dahil iniisip nilang wala siyang karanasan. Ikinwento ni On kay Park kung paano nangyari ang lahat, ngunit ipinaliwanag niyang dahil sa insidenteng yun, nagkaroon siya ng pagkakataon na tipunin ang kanyang mga iniisip. Nakinig si Eunuch Park ng mabuti, napagtanto niyang tumibay ang loob ni On mula sa karanasang yun. Naniniwala rin si On na tama ang Vice Chancellor. Hindi siya maaaring maging isang opisyal militar o ganap na iskolar, at ngayon ay wala na siya sa mata ng Royal Court, kaya tila malabo ang kanyang hinaharap. Sa puntong yun, tinanong siya ni Park kung titigil na ba siya sa pagsasanay ng martial arts. Sumagot si On na may ibang bagay siyang ginagawa ngayon, pinag-aaralan niya ang sining ng espada nang hindi hawak ang isang tunay na espada at iniisip ang mga bagong pamamaraan. Napaisip si Park at nagtanong, ano ang mga naiisip mong ito? Ipinaliwanag ni On, ang kasanayan sa espada ay hindi nakasalalay sa lakas. Nagsisimula ang mga master sa simpleng galaw. Naisip niyang lumikha ng bagong estilo ng espada,
isang simpleng estilo na kahit mga bata ay kayang matutunan. Sa labas, namamalas ang nakamamanghang pulang paglubog ng araw. Nakahawak ng kahoy na espada si An habang nakatayo sa bakuran. Naramdaman niya ang kakaibang pakiramdam, marahil dahil matagal na mula nang huli niyang hawakan ang espada. Palagi siyang nagsasanay na inaalala ang pakiramdam ng espada, ngunit ngayon na hawak niyang muli ang kahoy na espada, parang iba na ang pakiramdam. Nagsimula siyang makaramdam ng lungkot dahil parang wala pang malinaw na resulta ang kanyang pagsasanay. Alam niyang nililikha niya ang bagong sining ng espada mula sa kanyang puso, ngunit tinanong niya ang sarili, ano ang kaibahan ng isang taong walang ginagawa na walang espada, sa isang taong walang ginagawa na may hawak na kahoy na espada? Sa huli, sining ng espada pa rin ito sa kanyang puso. Hinigpitan pa niya ang hawak sa puluhan ng espada, tila hinahanap ang sagot sa kanyang mga pagdududa. Nagsimulang maramdaman ni An ang puluhan ng espada sa kanyang kamay ng mas malinaw at mas malalim. Bigla niyang nadama ang kakaibang enerhiya na tila kakaiba at hindi niya agad maipaliwanag, ngunit napagtanto niya na ito ay dahil sa mga teknik ng panloob na enerhiya na itinuro ng kanyang kapatid. Hindi ko ito dapat kalimutan, sabi niya sa sarili, at naisip niyang, para sa kanyang kapatid man lang, kailangan niyang magpatuloy sa buhay ng may kumpiyansa. Habang iwinawasiwas niya ang kanyang espada, ang enerhiyang bumabalot sa kanya ay tila palakas ng palakas. Ang buong paligid niya ay parang nabuhay, puno ng bagong lakas. Ramdam niya ang enerhiya, ang tibok nito sa hangin. Pagkalipas ng ilang oras, nagawa niyang makumpleto ang pangatlo at huling anyo ng kanyang estilo. Ang anyong ito ay mas makapangyarihan kaysa sa nauna. Ang kanyang hininga ay tila nagkakaisa sa enerhiya sa paligid, ginagawa itong mas buhay at mas malakas. Subalit, nang ibaba niya ang espada, napagtanto niyang ang pagsasanay na iyon ay kumuha ng napakaraming lakas mula sa kanya. Hindi niya matukoy kung tatawagin niya itong tunay na sining ng pakikipaglaban o kung may nagkamali. Sinubukan niyang gamitin ang White Tiger Sword style at lumikha ng tatlong sarili niyang estilo ng sining ng espada. Wala siyang makakalaban upang masubukan kung magiging epektibo ito sa totoong labanan. Naalala niya ang sinabi niya kay Yunat Pak na napakasimple ng bagong estilo ng espada, gaya ng kasabihang, ang dakilang daan ay umiikot sa lahat ng bagay. Ngunit walang ganoong bagay sa mga sining ng espada na kanyang pinag-aralan. Ang Asher Dragon Sword ay isang sayaw ng espada na minsan niyang nakita, ngunit hindi niya ito ganap na nagaya. Ang mundo sa paligid ng Asher Dragon Sword ay parang isang malabong nostalgia, na parang abot kamay ngunit palaging lumalayo. Sinabi ni An sa kanyang sarili na kung may halaga ang kanyang pagsasanay, maaaring ito ay dahil sa Asher Dragon Sword. Nauunawaan niyang balang araw ay malalagpasan niya ang isang malaking bundok at tatahakin ang landas ng dakilang Tao Chiao sa East County ng Anu Province. Samantala, sa isang larangan ng digmaan sa East County, dalawang mandirigma ang sabay na umatake sa isang nag-iisang mandirigma. Sa isang iglap, tinanggihan ng mandirigma ang dalawang atake sa isang galaw ng kanyang espada. Bamalat ang dugo sa paligid, at ang dalawang mandirigma ay bumagsak sa lupa, ang kanilang mga tagiliran ay may mga sugat at nagdurugo. Isa sa mga sugatan ay halos masabi, karapat-dapat ka nga sa iyong pangalan. Siya ay ang nag-iisang mandirigma na kilala bilang si Tok Kang. Ipinaliwanag ni Tok Kang sa kalaban na kumilos ito ng pabigla-bigla. Kapag nagsimula kang maghanap ng paraan para tumakas, makikita mo ang iyong sarili sa isang patay na dulo. Ito ang tinatawag na pagtakas, sabi niya, hirap sa paghinga. Tinatanong niya kung maganda ba ang laban, subalit ang labanang ito ay hindi man lamang naging kawili-wili para sa kanya. Inaasahan niya ang higit pa, ngunit pawang mga walang saysay na galaw lamang ang natanggap niya. Itinanong niya sa sarili, wala bang sinuman sa ilalim ng kalangitan ang makakasagot sa aking espada? Biglang may isang binatang lumapit sa kanya at binati siya sa kanyang tagumpay. Ito ang nagpatigil sa kanya para pakinggan ng lalaki.